Okay. So, hydraulics naman tayo. Actually, ano pa lang pala to? Fluid mechanics. Sa course namin, iba kasi yung fluid mechanics na hydraulics eh. So, sige. Let's talk about this passport problem na lumabas noong May 2015 sa fluid mechanics. So, this one's under the topic. In general, relative equilibrium of liquids, di ba? So, that is classified into two. We have translation and a rotation of vessels. This one is involving rotation of vessels. Specifically, an open tank. For an open cylindrical tank, 1.7 meters in diameter. Lagay ko na. Ito na yung figure. Lagay ko na rito yung mga dimension niya. So that will be diameter. Diameter ay 1.7, di ba? Diameter ay 1.7 meters, right? And 2.1 meters tall. Pangalan ko tong H, total height ng tank, 2.1 meters tall. Is two-thirds filled with water, full of water. So, ayan. So, one-third, two-thirds. Kaya dyan ko siya nilagay. So, lagay na rin natin yung dimension yun. Kung two-thirds, that will be two-thirds. Two-thirds ng 2.1. So, that is 1.4. Make sense, di ba? Kasi 0.7 yung, ano, 0.7 yung one-third. Lagyan na rin natin yung isa. So, that is, ay, masyado palang malapit. Usad ko lang konti. Okay, so this is 1.4. And syempre, 2.1 minus 1.4. Sabihin, itong top na to ay 0.7 na lang. Tama? Okay. The tank is rotated about its own vertical axis at the rate of 90 revolutions per minute. So, yung tank daw, ni-rotate. So, i-ano lang to, duplicate na lang natin. Panibago na lang siya. So, basically, this one is before rotation. Before. And sunod, lagay natin kapag after applying the, ano na, yung angular velocity. Unang value ulit? That's 90 revolutions per minute. 90 revolutions per minute. Gitna ba siya? Okay na yun. Okay, so 90 revolutions per minute. Ayan. 90. Okay na ba yan? Sige. 90 revolutions per minute. Omega. Revolutions. Sulat ko as ganyan para ma-convert natin. So, 1 revolution, convert natin to 2 radians per second kasi yun yung gamit. So, that is 2 pi radians. And then 1 minute is equal to 60 seconds. So, cancel lang dapat ma-cancel. So, this and that, revolutions, and yung minutes. So, may titira natin ay naka-radians per second. So, that's 90 by 2 pi over 60. So, that is just parang pi over 30 lang yun, di ba? Kasi 60 divided by 2. Ayan. Ay, wait lang. Pi, sinulit ko talaga yung 30. 2 pi over 60 or simply pi over 30. So, that's 3 pi. Store natin yan sa A. So, 9.425. Mag 3 decimal places tayo. 9.425. 9.425. Bakit meters? So, that is radians per second. Tama? Radians, wala kang makita dyan kasi unitless yung radian. Ito, yung pi. Radians yan, 2 pi rad. Pero di na sinasulat yun eh. Kasi di ba naka-encounter ka bang sinabing pi rad? Hindi na. Pero automatic na yun na naka-radian siya and hindi naka-degrees. So, ayun. So, yun yung second, yung after natin. So, part 1, part 2. So, first, what is the height of the paraboloid? So, ito, dapat tanda mo lang yung formula dyan. Ano nga ulit yun? Sa akin, papangalan kong y yung height ng paraboloid. So, ano? Omega squared. R squared kung sagad. X squared kung hindi. Over 2g. O, di ba? Ayan lang yun. O, dali lang ng unang problem. W squared, omega squared rather, R squared over 2g. Yung R pala, lagay ko na dito. Lagay ko na lang din yung radius niya. So, that's 0.85, di ba? Kalahati lang yan. 0.85 meters. So, direct sub. Hmm.
Ano yun? Omega squared. Nasa A yun, di ba? Omega squared, R squared, 0.85 squared over 2G. 2 by G, 9.81. 3.27. 3.271. Yan na lang. 3.271. Ayun na yung sagot. 3.271. Store na lang natin yan sa Y. Okay? So that's the answer. 3.271 yung height ng paraboloid. And ano mapapansin mo sa value niya? 3.271 meters. Kung ikukumpara mo sa height, lagpas siya. 2.1, no? Greater than, ibig sabihin, lagpas yung paraboloid natin. Okay? So, hindi siya dito kasi kung dito ay sagad lang yan, 2.1. Pero, lumagpas pa siya. Given na open yan, so yan na talagang sagad yan sa top. So, dito na lang sa baba. Dito ko na pala ilagay. Pag ganito na siya, syempre may space yan sa baba. Oops, back yun. One more time. Pangit din naman, pero sige, okay. Okay na yun. Kaya pa ba? One more time nga. Last na. Pinutol. Much better ba? Sige, okay na yan. So, yun yung height ng paraboloid natin. Ayan. So, hanggang dito siya. Papangalanan natin yung y. Y equals 3.271. Tama? 3.271 meters. So, ayan. So, meron ka ng height ng paraboloid. So, tinatanong sunod, volume of water spilled. So, pag ganito kasi, ano ba magandang tignan? Kung naka-in terms of water. Kung naka-in terms of water ka, ito yung may tubig na part sa initial. Hindi pa natin. Ano pa siya, cam pa siya. So, ito naman yung sa final. Yan. Pagkaikot, pag-apply mo na ito, syempre, nagpunta rito at dito yung mga tubig. Ayan. So, ito, air tong bandang to. Empty yan. Empty. Pa ganyan siya. 3D yan ha. Paikot yan, syempre. No, paikot yan. Meron din yan dito, syempre. 2D lang yung nakikita dyan. Okay. So, ayun. So, ano mas madali i-compute? Ito, yung volume ng water. Ito dito, okay lang kasi ano naman yan. Tawag dito, cylinder lang naman yan. So, madali lang i-compute. Paano pag dito? Ang hirap i-compute niyan. Di ba? So, kaya ang pinipili natin is naka-in terms of volume ng air. Ganon. Lagyan ko na nga lang siya ng, ng parang pamputol. So, alam naman natin na open yan eh. So, lagay ko lang. So, ito yung volume ng air. Pangalanan ko siya. Ito na lang din. Red na lang. Ito yung volume ng air. Initial. Ito naman yung volume ng air final. So, paano makakuha yan? Ito lang. Ito lang. Hanggang dyan lang. So, paano makuha yan? Di volume ng paraboloid, yung malaki, bawas mo sa volume na itong baba. Yan na yun. Yan na yun. Yan na yan siya. Paano natin masasolve yan? Pangalanan ko na lang tong, ay bakit pala nandito pa to? Tinanggal ko na yan. Yan na yung sa level surface lang. Okay? Or yung baga, before applying the angular velocity. Volume ng air, final naman yan. Okay? Volume ng air, final. Okay, so paano natin ma-solve yan? Again, di kasama to ha. Putol yan. Okay, so solve natin. Solve muna natin yung malaking paraboloid. Paraboloid yan kasi 3D. Ayan. Then, ang vertex niya, pag 3D, vortex. Pinalitan lang yung vowel na. So, ayan. Ito, babawas natin yan. So, paano? Solve natin muna is what? Volume yung water spill, di ba? So, paano nga ba? Agree ka ba
na ang volume of water spilled ay equal lang din sa difference ng volume of air nila. Mm. So, kumbaga, volume ng water spilled is equal to, ano yung mas malaki? Volume ng air final minus volume ng air initial. Diba? O, kasi, tignan mo, ito yung initial, diba? Ayan lang yung volume ng air. So, yung sa final, nadagdagan siya. So, ano yung nadagdag sa kanya? Yung change in volume ng air, ayun yung nabawas na tubig. 'Di ba? Sa ano naman, kapag close naman, di equal lang yung volume ng air initial sa volume ng air final kasi sarado nga siya. So ito, kapag may na-spill na water, ayun yung nabawas. Pwede mo siyang express in terms of volume ng air. Mas madali kasi i-compute kapag ganun. 'Di ba? So paano yan? Volume ng air final is what? Ito na yun. Complicated yan dito eh. So, paano yan? That will be volume ng paraboloid. Ito yung una. Okay. Bawas mo lang yung, ito, papangalanan pala natin to. So, kung y yung buong yan, papangalanan ko tong y sub 1. Ayan, yung height ng paraboloid na yan. Y sub 1, papangalan ko dyan. Ito yung maliit na paraboloid yung sumobra. Then, syempre, kung radius to, pangalanan ko na lang to radius, di ba? Radius, di liitan ko to. R1, R sub 1. Itong bandang to. Radius ng circle sa bottom ng tank. Ganun. Diba yung volume ng air final? So that will be difference in volume paraboloid. 1/2. Volume ng paraboloid is just kalahati lang naman yan ang volume cylinder. 1/2 pi times the radius yung final. Yung sa final again, ito yan. So difference lang yan. R squared. Tama? 1/2 pi R squared times height ng body. Yun yung volume ng paraboloid na to. Yan yung buo. Okay, babawasan mo yan. Ito. That will be 1/2 pi R squared, pi R1 squared. Okay, so 1/2 pi R1 naman. R1 squared times Y1. Yan na yun. Yan na yung volume ng air final. Di ba? Okay, babawas mo lang yung volume ng air initial. Paano yun? Volume of ano lang yun? Volume of cylinder lang yun. Pi R squared. Pi R squared times anong height niyan? Ang magiging height niyan is ito lang, yung sa air lang. So, total height ng tank, bawas mo lang sa, hindi ko pala pinangalanan to, no? Ang height ng water, papangalanan natin yung H. Kahit yun lang pangalanan mo. So, may reason bakit ginagamit ko yan. Para sa, ito, naka-formula based tayo. Gagamitin kasi natin yan sa sunod, yung sa last problem, last item. So, pi r squared times, express natin yan as total height minus yung height lang ng water. Kumbaga, total height ng tank, H, minus height ng water lang. So, ito yun, 0.7. So, nilat ko lang as ganyan. At gagamitin natin yung formula na yan. Okay, so, paano yun? Direct sum. Pero, meron ka na ba ng mga value na yan? Meron ka na ba ng mga value na yan? Sige, tingnan natin ha. So, this one, radius, meron ka na 0.85. Yung y, meron ka na rin, nakastore sa y. Ito ang wala ka. Ito rin, wala ka pa. Pero makukuha mo yan. Of course. So, di ba y1, yan yung sobra, oh. Ito yung buong height ng paraboloid. Bawas mo lang yung total height no, ano, ng tank. So, that will be y minus 2.1. Ay, wait lang. Nakastore ba yun? Hindi pa. Store ko na lang yun sa y. Okay. Ako ba yun nakuha?
Nakastore sa y. Stored as a y. So that will be y minus 2.1. So, ayan, y sub 1. Siguro store ko na lang din to para 1.171. Store lang natin. 1.171 meters. Store naman natin yan sa A. A lang. Trip ko lang. 1.171. Lagay natin sa A. Okay. So, meron na tayong y1. Okay, meron na tayong y1. Ito nakastore sa y. Ito nakastore sa A. Next, R1 squared na lang. So, paano natin makakuha yan? Yan yung gagamitan natin na squared property of parabola. So, if you're familiar with that yung property ng parabola, di ba, kapag opens upward or downward, dalawang x ay isang y, Dalawang x ay isang y. Kaya x squared siya. Ganun lang. Dalawang x ay isang y. Ito yung isang y, dalawa yung x niya. Ganun. Kapag sideways naman yung parabola natin, opens to the left, to the left, to the right. So, dalawa naman yung y sa isang x. Yan, dalawa yung y. Ito y nasa taas o nasa baba. Iisang x lang yan. Iisang x lang yan. So, ganun lang. So, in this case, yan. So, vertical, parabola natin opens upward. So, x yung squared na part. Okay, so susulatan ko yan susulat ko yan as ganito. R1 squared and R1 squared over Y1. In general ulit tayo. May purpose ulit yan. R1 squared over Y1 equals a radius squared over yung buong height ng paraboloid. That will be R squared over Y. Tama? Okay, so direct sub. Kaya na ba yan? Masasolve na ba natin si R1 squared? R1 squared gamitin ko? Hindi naman kailangang naka-R1 lang, R1 na agad eh. Okay na yung R1 squared. Tingnan mo, makikita mo. Mamaya. So that will be R squared over Y na lang yun. Diba? Duplicate ko lang to. Duplicate ko lang siya. At kukopihin ko kasi yan sa sunod eh. Duplicate ko lang. Allow me to duplicate that. Para lagay ko yung values nila. Okay, so R1 squared, dinahanap. So R squared, ito 0.85. R lang yun. Ang Y ay, anong Y? 3.27. Hindi. Nakastore naman yun eh. Okay, so lagay ko na lang nakastore sa Y. Nakastore sa A. Di naman natin kailangan makuha yung yung value talaga. I mean, kailangan alamin. Yung exact value na naka-decimal. So, okay na yun. 0.85 squared times A divide by Y. Nakastore ba yun sa A? Limot ko na. 1.17. Okay. 3.27. Sorry. 2.25865. Excuse. 0.25865. 0.25865 meter square. R squared yun eh. Diba? So, ayan. Store naman natin yan sa B. Okay. Tama. 0.85 squared times y1 1.71 then 3.27. Okay? Store natin sa B. Okay. So, paano na yan? Direct sub na. Ayun. R1 squared. Diba? Meron ka na value. Lagay naman natin yan sa B. R squared. Eto, meron ka na rin yan. H minus H. Total H. Ayun. H minus H is 0.7. I mean, capital H, yung total height ng tank natin. Bawas mo sa height ng water. So, that is 0.7. O, syempre, R squared, meron ka na rin yan. O, direct sub. Ang value niyan. Ang value niyan. May ko na isusulat yan. So, 1/2 pi R squared, 0.85 squared times Y minus 1/2
Ito yung para sa volume final. Pi r squared. R squared na yung buong nasa B ha. Okay, baka madali. R squared na yung nasa B. Times y na lang. Tama? Pi r squared times y. Then, yan yung volume air sa final. Then, bawas natin yung pi times r squared, 0.85 squared, times 0.7. Tama ba? So, yung 1.647. So, none sa choices ba yan? 1.648. Yan pala, 1.648. Oo, ayun, sakto. Yan, di ba? Kasi, nung tinry ko to, hindi na ground off, 1.647 lang. So, ayan siya. Yan mo siya masasolve. Lagay ko na lang to dun. Hmm. Ay, volume of water spilled pala na. Yan, volume of water spilled. Okay na yan. Hindi, may y kasi ako sa kabila eh. So, yun siya. Now, yung last item, for the same depth of water, 1.4 meters. Ayun, so sinabi 1.4 meters, so yan din naman yung 2/3 ng 2.1 natin. So, what height of the tank is required to avoid spilling any water? Okay, so paano natin gagawin yan? Yung sa CRF kasi, hindi pinakita doon yung derivation. So dito, Pakita natin kung paano na-derive yan. So ibig sabihin lang yan, for the same depth of water, what height of the tank is required to avoid spilling any water? Ito lang yan. Wherein, yung volume spilled is equal to 0. O, ganun lang. Kaya sabi ko, yan yung ginamit natin. Yung mga formula kanina, equal lang to sa 0. So, ano mangyayari? Eh di, volume ng air final is equal sa volume ng air initial. 'Di ba? So, yan, volume ng air final is equal lang sa volume ng air initial. Paano ulit yung formula natin doon? Ayun, nasa taas na pala ito. So, volume ng air final as is, ay, lahat pala, ano ko to? Ito na lang din, copyin ko na lang din yan. Dapat pala, dinuplicate ko yun, tinanggal ko yung mga, ito yun, di ba? Pakita lang natin. Tanggalin ko lang yung mga nilagay ko for a while. Last one. Ayan. So, volume ng air final is equal to yun. Volume ng air final is equal to volume ng air initial. Then, i-derive lang natin. Paano nakuha yun? Gamit dyan. Okay? So, ano mapapansin mo? Pwede na palitan. Di ba alam mo, actually, pwede mo nang gawin kasi yun eh. Alam mo, from dito, na yan yung R1 square, di ba? That's the reason why sineparate ko yun. Kasi yung isa, hindi ko sineparate, no? Sige. Duplicate natin yan. So, ibig sabihin, ang R1 squared, pwede nating palitan na, ano? R1 squared ay just R squared over Y times Y1. Di ba? Astig. Ayan. R1 squared is equal to, yan, R squared over Y times Y1. Pwede na ba yan? Substitute, wait lang, may makakancel ka na, oh. Pi, pi, pi. Ano pa pwede makancel? Wala na. Sulat muna natin. 1/2 R squared Y minus 1/2 R1 squared. Ayun na. Ito na yung palitan natin. R1 squared. Ayun, palit natin to. Ano mangyayari? Ang mangyayari, R squared over Y times Y1. Take note, tas Y1 ulit. Di ba? So, maging Y1 squared pala yun. Di ba? 1/2 pi tanggal R1 squared equals, ayun, R1 squared ay just R squared over Y times Y1. Ay may Y1 dito. So, ginawa ko ng as Y1 squared. So, equals R squared times H minus H.
Okay, so anong mga cancel? Another mga cancel is si r squared. Okay, so simplify uli. Do pwede mo namang idiretso na yun eh. So, kung pagod ka sa ganun, one of y, walang pakita. Pa isa-isa siya. So, one of y1 squared naman over y. Tama? One of y1 squared over y. And that is equal to what? H minus h. Okay. So, ang mangyayari, meron ka pa bang makukuha dito? Tama ba? 1 half r squared y minus, okay, tama naman. So, what if multiply natin both sides by y? Okay, multiply natin both sides by y para matanggal yung y dito. Ang mangyayari, multiply natin both sides by y. Both sides by y. Anong mangyayari? Magiging 1 half y squared minus 1 half, o tanggal si y, magiging y squared, y1 squared yun to. Equals h minus h. As is lang ba yan? Tingnan natin. H minus h. Okay. So, ito, 1 half. Pareha sila. Pwede mo i-factor out. 1 half y squared minus y1 squared minus y1 squared equals 1 half y squared minus y1 squared equals h minus h. Habang lang yung derivation. Ito, familiar ka ba dyan? That's difference of two squares. Paano ano yan? Expand yan? So that is just product, diba? Ng sum and difference nila. So y plus y sub 1, then y minus y sub 1. May napapansin ka ba kung ano to? Ano tong y minus y sub 1? Balikan natin sa figure. Ang y minus y sub 1 and y minus y sub 1 ay si h. Diba? Oh, ayun. So, may mapapalabas ka pa palang h dun. Oh, y minus y sub 1, h lang pala yan. Total height ng tank. Oh, ayan. So, ang pwede kong gawin is distribute. Lipat ko na yung 2 doon. Di ba? Pwede naman. Okay, so magiging gawin na, lipat ko na si 2 dito. Okay, so magiging h na lang to. Tapos y plus y1. Equals 2y's ng, distribute ko na 2h minus h. 2h. 2h. Ano ba yan? 2h minus 2h. Okay, tama. Ano ba yung h minus h? Height minus h. So, yun lang naman yung draft. Ay, draft. Draft din ba yung tao? Ay, iba yun sa ano? Sa, di pala yung draft. O nga. Sa, buoyancy, stability. Sige. So, that will be hy plus hy1. Anong makakuha mo dito? Ano bang na-miss? Y squared tanggal. Sabi niya eh. May hy pa dito. Oh, yeah. Ano eh, popcorn. Ito may y ka pa rito, di ba? Nakalimutan yan, no? So, dito ko siya i-distribute. Kaya pala, nawala bigla. Kasi, distribute na natin dito. Hy minus hy. Ayan, may makikita ka ulit. So, this will be 2hy minus 2hy. Okay, 2hy minus 2hy. Ayan na. Equals 2hy. Tingnan natin 2hy minus 2hy. Ayan na. So, to hy minus hy. So, hy na lang yan. Dito banda. And pag nilipat mo naman yan doon, ano mangyari? 2hy sa hy1.
Ay, wait lang. So that will be hy minus, tama, di ba? 2hy, babawas mo tong hy, so magiging hy na lang. Pero pag nilipat mo yan dito, so magiging minus hy1. Tama? So minus hy1. Then pag nilipat mo yan sa kabila, magiging 2hy. Okay? Ah, another, may isa ka pang may malalabas dito. Pag pinactor out mo sa factor out mo sa y minus y1. Ano ulit yun? Y minus y1? Oh, isa pang h yan, di ba? Y minus y1, another pala. Oh, another h yan. So, magiging h squared. Nakikita na ba? So, that's 2hy equals h squared. Kaya ang formula natin ay h is equal to the square root ng 2hy. Ito yung nasa CR. Ayan, yun yung derivation. Haba, no? Pero pwede mo naman paiksiyan pag may pinagsasabay ka na ano. May pinagsasabay ka na step, pwede naman. Iniisa-isa ko lang. Ayun, may nakaligtaan pa ngayon isa. So, yun na yun. So, nag-derive tayo ng height ng tank that is required to avoid spilling any water. Pero yan, that's square root ng 2h. Ano yung 2? Ano yung h? Ang h ay yung height ng water, which is 1.4. Then yung y ay yung height ng paraboloid. Pa rin. Same kanina, 3.27. So, 3.026. And that's it. So, ayun, haba ba? Hindi, mabilis lang yan. Mabilis lang i-derive. Or gusto mo, kabisaduhin mo na lang. At least alam mo na paano din-derive, di ba? Dito ko na lang yung palit. And that's it for this problem. Hope you learned something. Sundan natin to na iba pang problems involving rotation of vessels. So, that's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.